Sige mga tao. Ngayon, ipapaliwanag ko na si Trump ang pinakamakataong pinuno ng mundo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mukhang eksaherado ang pahayag na yan. Pero pag-usapan natin, okay ba? Sa kasaysayan, walang presidente ang nagkaroon ng ganitong kapangyarihan. Ngunit hindi niya ito ginagamit para sa madaling tagumpay. Si Trump na yon ay pwedeng magpaulan ng bomba sa lahat ng isla sa paligid ng Strait of Hormuz para buksan ito. Pero hindi niya ginagawa. Bakit kaya? Bakit hindi niya ginagawa? Mamili ka ng pinuno sa kahit anong panahon. Si Genghis Khan siguro pinasabugan na sana silang lahat ng bombang nuklear. Kay Julius Caesar, tapos agad sila. Kahit sina Roosevelt o Harry Truman. Pero hindi lang si Trump, kundi yan ang kapangyarihan ng moralidad ng Amerika. Madalas kong iniisip, kung isuot ko ang aking Muslim na pananaw at isipin na may kapangyarihan akong sirain ang mundo ng 6 na beses, gagawin ko ba? O hindi? Bilang isang Muslim? Oo. Alam mo kung anong klaseng mga panatiko ang napapalabas ng Islam? Oo. Bakit hindi gawin? Pero si Trump, hindi niya ginagawa. Pwede mong bigyan ng kredito ang Amerika at sistema nila, pero hindi nila ginagawa yon. 140,000 ang nakatira sa mahabang isla na yon. Nakalimutan ko ang pangalan ng isla. Doon raw galing ang karamihan sa mga biglaang pag-atake sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. May 140,000 nakatira roon. Bombahin ng todo yon, posibleng 50,000 ang mamatay. Sinasabi ko lang, hindi ko gagawin yon dahil ayoko mabigatan ng konsensya ko. Pati sina Trump, Piers Morgan, Mendy Hassan, Cenk Uygur, Ana Kasparian, Tucker Carlson at Megyn Kelly ay nakisali. Sabi niya, bakit hindi ka nalang magpakabnormal? Yuan sa'yo, pero sawa na ako dito. Talagang sawang-sawa na ako dito. Hindi ba siya pwedeng kumilos na parang normal na tao? Ibig ko sabihin, seryoso, parang isang pangulo. 3DS, tumahimik ka. Tumigil ka na dyan. Tingnan mo, nakainis ang tweet na ito sa marami. Sige, sabi niya, isang sibilisasyon ang mawawala ngayong gabi, kaya nakatutok sila ron. Ayon sa kanila, tinatakot niyang bombahin ng nuklear ang Iran na hindi na babalik. Matitindi ito mula kay Trump. Ayoko mangyari pero malamang mangyari. Ignan mo sa dulo. Pagpalain ng Diyos ang dakilang mamamayan ng Iran. Walang nakapansin. Inihalin tulad pa siya ni Piers Morgan kay Hitler At nagdiwang si Mandy Hudson at sinabing, oo, sabi ko na sa inyo. may pagkakatulad. Duda akong sinabi talaga ni Hitler na good luck sa mga Hudyo. Hindi niya yon sinabi. Malinaw na gumamit siya ng hyperbole. Ngayon, pakinggan natin si Pangulong Trump kung bakit niya ginamit ang mga salitang ito. Gusto kitang tanungin, sila ay may kakayahang magsabi na baka may minakami. Kung may barko ka, sino ang susugal? Hindi ka susugal. Mister, Pangulo, gusto ko po kayong tanungin tungkol dyan dahil naglabas kayo ng tweet na umagaw ng atensyon ng buong bansa isang linggo na ang nakalipas habang nag-aabang kami sa susunod na hakbang ng Estados Unidos. Kung hindi bubuksan ng mga Iranian ang Strait of Hormuz, sinulat mo sa Truth Social, may sibilisasyong mamamatay ngayong gabi na hindi na maibabalik. Ayokong mangyari ito, pero malamang mangyayari. Ngayon na may ganap at lubos na regime change kung saan mananaig ang ibang mas matatalino at hindi gaanong radikalisadong pag-iisip, maaring magdulot ito ng maganda. Ginoong Pangulo, nakatanggap po kayo ng batikos dahil sa pahayag na ito dahil sinabi ninyong may isang buong sibilisasyon na mamamatay ngayong gabi. Ano po ang gusto ninyong sabihin tungkol doon? At ano po ang maaari ninyong sabihin sa amin tungkol sa mga susunod na hakbang dito? Plano niyo pa po bang magdulot ng karagdagang pangkawasa? Oo, ayos lang sa akin yon. Ang pahayag na yon ang nagdala sa kanila sa usapan. Maliban sa isang bagay na tingin ko ay bibitawan din nila. Sa palagay ko, bibitawan nila yon agad dahil hindi naman yon uubra. Akala namin okay na pero bigla nilang sinabi na hindi pala. Pero naniniwala pa rin ako. At kapag sinabi ko yon, tandaan mo kung anong sinabi nila. Matagal ko na naririnig na sinasabi nilang death to America. Tama ba? Inasabi nila, death to America, death to Israel, Amerika ay si Satanas. Wawasakin namin ang Amerika, death to America. Ngayon, wala ni isa sa mga taong ito ang magsalita. Iran lang yan, hayaan mo silang magsalita. Mga relihiyosong panatiko naman sila. Maaring mas mataas ang pamantayan natin para sa Pangulo ng Amerika. Kaya tuklasin natin ang opsyon na yan. Hindi ganito magsalita ang mga naunang Pangulo at hindi sila gumagagamit ng pagmamalabis. Naging paborito ba ng mundong Muslim o ng mga kalaban nito ang Amerika? Hindi. Sabi ng iba, labag sa batas internasyonal ang digmaan, pero ayon sa batas internasyonal ang digmaan sa Afghanistan. Bigla bang naging paborito ng Mehdi Hasan
O ng iba pang Muslim ang Amerika? Hindi. Matagal nang hindi gusto ang Amerika. Hindi rin epektibo ang batas internasyonal. Walang saysay ang sobrang pahayag na ito. Ulitin ko, hindi ordinaryong presidente si Trump. Sabi ni Meghan Kelly, bakit hindi ka maging normal? Talaga, Meghan Kelly? Kahapon mo lang ba nalaman o dahil lang sa tweet na ito na hindi normal si Trump? Pagkatapos kanyang patahimikin gamit ang komento niya kay Rosie O'Donnell. Hindi mo ba alam na hindi ito ang karaniwang klase ng presidente o kandidato sa pagkapresidente noon panahong yon? Alam mo na kung sino siya. Tapos sumipsip ka bago ikalawang termino niya. Sobrang sumipsip si Meghan Kelly at paulit-ulit na nakiusap, nakalimutan ang insidente kay Rosie O'Donnell. Sa tingin ko, tama rin siya noon dahil lahat tayo ay natututo pa lang tungkol kay Pangulong Trump at sa uri ng kanyang pamumuno. Para patas yung mga balita noon gaya ng grab him by the pussy at iba pa. Hindi talaga presidential ang dating. Alam din natin na may mga taong talagang magsasalita ng ganoon. Si Meghan Kelly ay baka nakapagsabi rin ng di angkop na komento tungkol sa iba ng pribado na ayos lang naman. Hindi naman tayo lahat parang presidente, di ba? Hindi naman tayo pinanganak na parang isang internasyonal na estadista na kailangan nating bantayan ang bawat salitang binibitawan natin. Lalaman natin noon pa na si Pangulong Trump ay hindi tipikal na politiko, kundi isang negosyante na nakatutok sa paggawa ng mga kasunduan. Gumagamit siya ng matitindi at eksaheradong pananalita, gaya ng narinig ninyo, para mapasali siya sa negosasyon. Ngayon, hayaan ninyong palawakin ko pa ang aking argumento kung bakit siya ang pinakamakataong pangulo. Si Trump ay sobrang makasarili. Alam na ng lahat yan. Sa tingin ko, patas lang, dahil hindi magiging matagumpay ang tao kung wala silang tiwala sa sarili, hindi proud sa nagawa, o hindi handang gawin ang hindi handang gawin ng karaniwang tao tulad natin. Kaya nakarating siya doon ng 2 beses. Sasabihin niya 3 pero sige, 2 na lang. 2 beses siyang nakarating doon. May mga katangian din naman siya, di ba? May mga katangian siya na di pangulo ang dating. Pero naging epektibo sa kanya. Paano niya bibitawan ng mga yon, lalo na't hindi naman siya naghahangad ng 3 termino? Alam ko, paparating ang midterm elections, kaya siguro nag-aalala siya. Hindi ko naman iniisip na ganon siya ka-worried doon kumpara sa isang pangulo na gustong manalo ulit sa susunod na termino. Naalala mo ba yung kilalang insidente ni Barack Obama na nahuli siya sa hot mic nung sinabi niya na, hintayin mo lang, na manalo ako ulit sa susunod na termino bilang pangulo? Iba na ang usapan nun. Wala si Pangulong Obama sa Washington ngayon, nasa South Korea siya para sa summit ng mga world leader tungkol sa seguridad ng nuklear. Pero hindi siya nakatakas sa politikang pampanguluhan, lalo na matapos mahuli ng live microphone ang sinabi niya sa Pangulo ng Russia. Ito na ang huli kong eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, mas mailaya na ako makipag-usap sa iyo. Ipapaabot ko ang impormasyong ito kay Vladimir at kakampi niya ako. Kilalang pangyayari ito. Malaki ang kaibahan ng mga presidente sa ikalawang termino kumpara sa una. Kaya ginagamit niya ang matinding pananalita para mapaupo sila sa usapan. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Si Trump, kahit makasarili, tinatanggap ang mga insultong tulad ng Taco Trump. Palaging umaatras siya at di tinutupad ang mga banta niya. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Isipin mo, ilagay mo sarili mo sa kalagayan niya. Tinatawag siyang Taco Trump ng mga ayaw kay Trump dahil palaging umaatras siya. Nakakatawa, hindi niya tinutuloy ang mga banta niya at hindi winakasan ang sibilisasyon ng Iran. Hindi niya sila binomba ng todo kahit kaya niya at tinanggap niya ang insultong laging umaatras si Trump. Kaya ngayon, sabi ni Trump, magkakaroon tayo ng malaking blockade. Walang papasok o lalabas, okay lang kasi maraming bumabatikos na pinapayagan natin ang Islamic regime ng Iran magpadala ng langis sa China, Japan at siguro Singapore. Pero hindi sa ibang bansang ayaw nila. Kaya binabatikos ng tao na malaki ang kinikita ng Islamic regime ng Iran. Pero sa kabilang banda, may langis pa rin na ibabalik sa merkado na tumutulong sa pagpapatatag ng presyo. Sige, tatapusin ko na ito. Hindi ba't nakakagulat na si Trump ay hindi tinutupad ang banta niya at tinatanggap pa ang insultong tulad ng Taco Trump? Kapag hindi niya tinutupad ang banta niya, nababawasan ang kredibilidad niya. Alam ng mga tao na puro hyperbole lang siya at wala siyang gagawin. Habang tumatagal, nawawala ang bisa ng mga banta mo at ayos lang sa kanya. Ewan ko. Sa tingin ko, mapipilitan siyang bumbahin ang mga infrastruktura ng sibilyan dahil hawak ni Trump lahat ng alas, kaya't mapipilitang sumuko ang kalaban. Patuloy siyang bumbahin. Kaya itong gawin ng Amerika. Sabi nga ni Captain America, kaya akong gawin to buong araw.
Kayang-kaya ng Amerika. May sapat tayong langis. Pwede pa tayong kumuha ng mas marami pang langis. Ang kailangan lang natin gawin ay ayusin ang ating mga supply line. Mas marami pang langis ang nilalabas ng Amerika. Hindi ko alam, pero may 150 pang oil tankers papunta sa Golpo ng Amerika. Maaaring magdala ito ng konting katatagan sa presyo ng langis. Yun lang ang maliit na baraha ng mga Iranian. Alam kong narinig mo nang habang tumatagal ang labang ito. Lalala ang epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit may isa pang argumento tungkol dito. Habang tumatagal ito, matututo ring mag-adjust ang mundo dahil palaging nagpapatuloy ang mundo. Hindi humihinto ang pag-ikot ng mundo. Makakahanap pa tayo ng langis at mag-a-adjust kung saan kailangan. Kaya hindi ganun kalaki ang kapangyarihan ng mga Iranian. Para sa akin, si Trump ang pinakamakataong presidente. Kayang wasakin ang Iran ng paulit-ulit pero hindi niya ginagawa. Pero natatakot ako na itong mga kaawa-awang relihiyosong Islamic fanatic sa Iran, nagkamali sila ng kalkula. At higit sa lahat, mayroon silang martyr complex. Babagsak ang mga fanatic na ito at madadamay ang buong bansa tulad ng ginawa ni Hitler. Pwede sanang sumuko si Hitler. Pero hindi niya ginawa. Sinabi niya, lumaban hanggang sa huling tao. Ganyan ang ginagawa ng mga fanatic na ito. Talagang umaasa ako na hindi atras si Pangulong Trump. Mukha naman siyang kalmado sa panayam na yon. Normal niya ang paligoy-ligoy sa pagsasalita. Sa tingin ko, natutunan ko na rin yon mula sa kanya. Kaya talagang umaasa ako na hindi atras si Trump. Umaasa akong masiguro ang seguridad ng Strait of Hormuz para mapalakas ang pressure sa Islamic regime. At sana, ang mga taga-Iran ang mamuno. Hindi ko alam kung mangyayari yon pero pwede tayong umasa sa magandang resulta. Hindi pa tapos ang digmaan. Sinabi ko na nung tigil putukan. Oh, sabi nilang sumusuko si Trump. Lahat ng unggoy na ito. Talon tayo ng talon, pero isinuko na pala ni Trump ang lahat. Ano daw yon? Wala naman siyang isinuko.